Bakit 53-0? Bakit 0? Wala ni isa na tumutol at nakakita ng walang probable cause ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Inuulit ko, bakit 0? Nasaan yung mga pro-Duterte senador? Nasaan mismo yung Duterte pro-Duterte congressman, at pro-Duterte sa Kamara? Kasi meron dalawang Duterteng kapatid pamangkin, di ba? Wala rin, di rin nag-participate sa hearing. Ang isa lang ho doon na maingay si Marcoleta. Hindi naman membro, kaya hindi nakaboto kasi bawal mag-participate sa pagboto ang non-member. Ang ulit-ulit na sinasabi ng Chairman Luis Truna, you are not member this committee. So, talagang wala. Nasaan yung mga congressman member ng Justice Committee? Bakit hindi nag-participate? Or lahat namang congressman allowed sumali sa hearing katulad ng ginawa ni Marcoleta. Bakit nag-iisa si Marcoleta? Yung batang Marcoleta, anak ni Senador Marcoleta. Nasaan yung ibang mga congressman na ang paniniwala nila mali o hindi tama o may karapatan si Sara, hindi dapat ma-impeach at walang probable cause? Wala Hindi naman isa, dalawang araw lang ang hearing. Buwan. Naka-6 na hearing. Merong paminsan-minsang may lumalabas na parang pro-Duterte, pero nung final na, bubutuhan na. Wala Di ba? Nasaan yung mga yun? Yun ang tanong natin. So, hindi yan kasalanan ng komite. Hindi kasalanan ng 53 na bumotong mga congressman na pabor at nakakita ng probable cause. Kasi ang botohan ay karapatan ng lahat ng kinaukulan at kasali sa pagdedesisyon sa Committee on Justice. O baka naman inisip nila sa plenaryo na lang sila doon sa botohan. Hindi haharangin nila yung 1/3 vote. Baka yun naman ang gusto nila. Kasi ganito po yan. Pag si Sara Duterte, Vice President, ay na-impeach sa Kongreso, yun na yung record. Pag nakakuha ng 1/3 vote, yung probable cause, impeach na si Sara sa Kongreso. Ang Kongreso ang merong karapatang mag-impeach kay Sara kung merong probable cause at merong sapat na bilang para may transfer ang article of impeachment. Doon po sa Senado, ulitin ko, ang Senado kasi trial at decide lang sila. Ang kanilang trabaho ay magtanggal sa impeachable official kung merong basihan. At kaya nga trial and decide ang trabaho. Hindi sila maghahanap ng probable cause. Sila'y magta-trial base sa ipipresentang ebidensya ng prosecution team at base naman sa magiging depensa ng defense team. Ganun po ang trabaho ng Senator Jazz. Kaya pag si Sara ay ang Committee on Justice ay nakakuha ng 1/3 vote ng kabuang bilang ng mga congressman sa kasalukuyang 20 Congress, yan ay may tuturing ng na-impeach si Sara sa Kongreso. Kasi pagka mayroong 1/3, impeach na si Sara sa Kongreso. Sa Senado, trial na lang. At yun ang magiging record. Kung noong una na-impeach si Sara sa Kongreso pero sinabi ng Supreme Court, unconstitutional dahil mali yung proseso. Pero impeach pa rin ang tawag doon. Ito, tamang proseso, dumaan sa committee, binigyan ng pagkakataon na hindi dumating, nakakuha ng 53-0, tapos kung makukuha pa yung 1/3 vote, so maitransfer ang article of impeachment, maliwanag yan. Nasa kasaysayan ng ating bansa at ng Office of the Vice President, merong record na na-impeach ng Kongreso ang pangalawang Pangulo. Puro trial na lang sa Senado. Magkaiba po yun, for your information. Baka sabihin ng iba dyan baluktot ang kaalaman, paano na-impeach? Magta-trial pa naman. Kaya nga inuulit-ulit ko Sa Kongreso,
Impeach ang tawag doon. Pag ikaw ay na-impeach dyan, yun na yun. Dahil sa Senado, ibang trabaho yun. Trial na lang yun. To removal, at saka ang pinaka-penalty, pag guilty, habang buhay nang hindi makakapaghawak ng kahit anong posisyon sa pamahalaan. Removal, ang trabaho ng Senado ay pag guilty, tanggalin at huwag nang papayagang makapagtrabaho sa gobyerno. Yan ang sinasabit kapangyarihan ng Senado. Magtanggal at ipatupad ang pagbaban sa impeachable official. Okay? Hindi trabaho ng senador na maghanap ng ebidensya. Ang trabaho ng senador ay suriin ang ebidensya ng prosecutors at ng defense counsel, then decide kung ano ang kanilang nakita. Guilty or not guilty. Ayan, para malinaw. Pag hindi pa naman yung linaw-linaw ng ating paliwanag sa tingin ko, baka naman talagang sarado ang tainga at mata ninyo, bulag at bingi. Mahirap ko na yung, hindi ko na kayo pipilitin pag bulag at bingi. Wala namang personalan dito. For education at saka for information ang ating lahat ng topic. Opinyong may pinanguhugutan. Interpretation sa mga nangyayari. Okay? Yan po yung pinaka-highlights ng ating ginagawa araw-araw. Hindi ako nagmamarunong, hindi ko pinangunahan. Sinasabi ko lang ho yung mga nangyayari at pwedeng mangyari. Aabangan natin ang lahat ng ito. Huwag niyong subukan ang ating batas. Ang batas at mga opisyal hindi pwedeng takutin, hindi pwedeng subukan. Dahil ang batas ay talagang ipapairal. Yan po yun. Yan ang mensahe dyan. Huwag niyong takutin ang gobyernong nakaupo ngayon dahil hindi sila papatakot. Huwag niyong subukan ang mga batas ngayon dahil yan ay tiyak na ipatutupad. Ano ang sabi ni Director Matibag ng NBI? Kahit sino, pag lumabag sa batas at may ebidensya silang nakuha, kakasuhan. Kasi yun ang trabaho. Diba? Pro o anti-government, independent, makakaliwa, kanan, o anumang inyong pinanggagalingan, pag lumabag sa batas at nakitaan ng NBI, may complainant at wala, lalo na kung may complainant, mananagot kayo. Yun ho ang prinsipyo ng kasalukuyang pamunuan ng NBI. Kaya maswerte tayo mga Pilipino sa pagkakakuha kay Attorney Matibag bilang direktor. Batanggenyo, taga-Southern Tagalog, nakita nyo kung managalog, dire-diretso at may paninindigan. Wala siyang itinanggi sa mga tanong sa kanya ng congressman. Lahat kanya palang iniimbestigahan. Pati yung inutusan ni Sara Duterte para pumatay sa Pangulo, iniimbestigahan nila. Pati yung nangyari sa pagpunta ni Sara sa kulungan, si Madriaga ba ang target, napuntahan at saka si Tebes, iniimbestigahan din. Lahat. Pati yung mga naninira at kung ano-ano pa. Ayun po yun. So hindi ito pananakot. Sinasabi ko, huwag niyong subukan ang batas at mga nakaupo sa gobyerno ngayon kasi hindi sila natatakot. Dahil sa tingin nila, tama sila. Ganon po ang nangyayari. Please like and share, subscribe and follow.